Tuwang-tuwa pa sila no? Alright, so nakita niyo naman siguro yung video, no? At ako bilang magulang, hindi talaga nakakatuwa yung mga ginagawa ng mga bata doon. Kung sino man ang nagpahintulot noon, of course, responsible doon yung mga magulang, and at the same time, yung administration, yung school, yung mga teachers doon, administration in general. So, maganda na ibalik natin yung katotohanan, yung foundation ng kaisipan ng mga bata sa kung anong sinasabi ng Scripture. Tandaan natin na ang mga bata ay biyaya mula sa Diyos. Hindi sila laruan ng kultura. Kasi pagtatawanan sila doon, tuwang-tuwa. Sa isang video na nakita natin, ang mga batang lalaki ay pinagsasayaw, pinasayaw ng paraan ng kung paano magsayaw yung pambading, sa madaling salita, pambading. Ito ay hindi nakakatuwa kundi nakakabahala. Ako bilang tatay, hindi talaga nakakatuwa yun at nakakabahala yun. Kasi sa amin sa family worship, ini-integrate ko talaga sa mga anak ko na kasalanan yan. Kasalanan ang pagiging bading or pag-act na ikaw ay lalaki and then may desire ka na mag-act na taliwas doon sa likas mo. Yan ay sinasabi na kasalanan sa Romans 1. Ito ay nagbibigay ng confusion. So sa public sphere, no? Dahil education ito, isa sa mga sphere, ito ay nagbibigay ng confusion dahil sa approval ng magulang at ng mga teachers. Iniisip ng mga bata, okay lang to, no? Okay lang to. And nagke-create ito ng confusion sa kabataan, hindi lang sa school na yun, kundi kabataan in general. And we must address this issue bilang mga Christians. Pananagutan ng mga guro at administrator ng paaralan, sila ay responsable dito na protektahan ang moral na kalagayan ng mga bata. Sila dapat yung nagpoprotekta ng mga moral ng mga bata sa community, ng school. Ngunit sa halip, sila pa ang nagbubukas ng pinto sa impluwensyang makasalanan. Instead of them, these teachers, protecting the moral views of the children, sila patuloy yung nagiging cause or nagiging influence sa sinful actions and confusions ng mga bata. At sa mga magulang naman, tungkulin natin na palakihin ang ating mga anak sa disiplina at sa aral ng Panginoon, hindi sa kumpas ng mundong ito. Sabi sa Ephesians 6:4, no? Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Sinabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child according to God's way. Okay? Train up a child according to God's way. Even when he is old, he will not depart from it. So, itong video na ito ay panawagan ng pagtalikod sa kasalanan, panawagan ng paninindigan sa katotohanan, at panawagan ng pagprotekta sa mga children sa susunod na generation. Hindi natin ikinahihiya ang katotohanan, hindi natin ikinahihiya ang ebanghelyo. Tayo ay manindigan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig sa Diyos, unang-una, at pangalawa, pag-ibig natin sa kapwa, sa kaluluwa ng ating kabataan, sa future generation. So hanggang dito na lang. May we always think God's thoughts after Him.